Naisip mo na ba kung paano ang magiging buhay mo kung kalagang, buong puso, naniniwala ka na hindi ka kailanman nag-iisa? Ito ang tanong na hinihikayat tayo ng Isaias 41, talata 1:0 na pag-isipan. Sinasabi ng Diyos, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglito, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita, at susuportahan kita ng aking matapat na kanan. Bawat salita sa talatang ito ay parang balsamo sa sugatang kaluluwa, matibay na pundasyon sa gitna ng kaguluhan. Pangako na hindi tumatanda at maaari nating hawakan kahit kailan kapag ang mga pangyayari ay tila mas malaki kaysa sa atin. Kapag sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi niya hinihiling na balewalain natin ang ating mga sakit o magganggap na tayo'y malakas ng mag-isa. Paalala niya na ang ating tapang ay hindi nagmumula sa kawalan ng problema, kundi sa kanyang presensya sa ating tabi. Isipin mo ito, ang parehong Diyos na lumikha ng langit at lupa, na nag-ayos ng mga bituin at nagtakda ng mga dagat, ay naglalakad kasama mo sa bawat hakbang. Iyon ang dahilan kung bakit nawawala ang lakas ng takot. Hindi dahil nawawala ang mga laban, kundi dahil wala kang hinaharap na mag-isa. Palaging sinusubukang bumulong ng kakot na napapaligiran ka ng kadiliman, na walang labasan, na walang pag-asa. Ngunit mas malakas ang tinig ng Diyos, na nagsasabi, ako ay sumasa iyo sa lambak, sa bagyo, sa mga pinakamahina at pinakamahirap na gabi. Ako ang iyong ilaw. Ako ang iyong kalasag. Anong makapangyarihang katotohanan? Hindi ito tungkol sa pulong ng tao, na madalas pumapalya o limitado, kundi sa mismong Yahweh, ang Alpha at Omega, ang makapangyarihang Panginoon na nasa iyong tabi. Kapag naunawaan mo kung sino ang kasama mo, nagsisimula ang pag-aalala na lumipas, at ang pananampalataya ay nagsimulang mamulaklak sa iyong puso. At pagkatapos ay idinagdag niya, huwag kang manglito, sapagkat ako ang iyong Diyos. Tingnan ang pagiging malapit ng pahayag na ito. Hindi lang sinasabi ng Diyos na siya ay malayong Diyos. Kanyang pinagtitibay ng may awtoridad at lambing, ako ang iyong Diyos. Ibig sabihin nito ay ikaw ay Kanya, at siya ay sa iyo. Ito ay isang relasyon ng malalim na pag-aalaga, ng ligtas na pag-aari. Hindi mo kailangang malubog sa bigat ng mga alalahanin, sapagkat tinatanggap ng iyong Ama sa langit ang mga pasaning hindi mo kaya. Parang batang natatakot sa dilim, na hindi tumitigil sa pag-iyak hindi dahil nawala ang dilim, kundi dahil pumasok ang kanyang ama sa kwarto. Binabago ng presensya ang lahat. Ganito rin ang nangyayari sa atin. Binabago ng presensya ng Diyos ang mga kapaligiran, pinapalitan ang atmosfera, at pinapatahimik ang mga panloob na bagyo. Kaya, pag sinubukan ng buhay na pigilan ang iyong pag-asa, tandaan, ang Diyos na iyo, nakilala ang bawat detalye ng iyong kwento, ay naghahayag na hindi mo kailangang hayaang madurog ka ng mga kahirapan. Ang may likha ng lahat ng bagay ay personal na nag-alaga sa iyo, at ito ay katiyakan na walang anumang pangyayari ang maaring kunin mula sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay tumatagos na sa iyong puso, nais kitang anyayahan na manatili sa amin hanggang sa katapusan, sapagkat mayroong isang napakaspesyal na bagay na nais ibuhos ng Diyos sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagninilay at panalangin na ito. Samantalahin din ang pagkakataon na mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video, ibahagi ang iyong mga karanasan sa pananampalataya sa comments, at ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangan mainig ang salitang ito. Nakakatulong ito na ipalaganap ang pag-asa at mas lalo pang pinapatibay ang tiyain ng panalangin. Naisip mo na ba kung paano ang magiging buhay mo kung, sa halip na pakiramdam na ikaw ay pinipisil ng mga presyon ng araw-araw, maaari kang maglakad na may katiyakan na may mas malaking lakas na sumusuporta sa iyo. Ito mismo ang ipinangako ng Diyos nang sabihin niya, palalakasin kita at tutulungan kita. Ang mga salitang ito ay hindi lamang malayong aliw, kundi isang banal na pangako. Ang Panginoon ay hindi nananatiling malayo, naghihintay na tiisin mo lahat ng mag-isa. Siya ay lumalapit, kumikilos, ibinubuhos ang kanyang lakas sa iyo, kapag nanginginig ang iyong mga paa, at tila hindi na kaya ng iyong puso. Ilang ulit sinubukan ng kaaway, na pasinungalingan ang iyong isipan. Inaalala niya ang iyong mga pagkukulang, pinipilit ipakita ang iyong mga limitasyon,
Sinusubukang palayasin ka sa paniniwala na hindi mo kaya, na hindi ka magatagumpay, na wala kang lakas upang magtagumpay. Ngunit itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na sumagot sa pananampalataya. Mahina tayo sa ating sarili, ngunit sa kahinaan, ang kapangyarihan ni Kristo ay nagiging gana. Kapag sinubukan ka ng dyablo sa kahihiyan o pagdududa, maaari mong ipahayag, lahat ay kaya ko sa pamamagitan ng aking nagpapalakas sa akin na Kristo. Iyon ang kaibahan sa pagitan ng pagbuhat ng pasanin na mag-isa at pagpapahintulot sa Diyos mismo na bigyan ka ng kakayahan. Hindi lamang niya tayo inuutusan na huwag matakot o huwag panghinaan ng loob. Ipinapangako niya na ilalagay sa atin ang lakas na kailangan natin. Para bang sinasabi niya, hindi lang kita sinasabi na magatuloy, kundi ako mismo ang naglalagay ng gasolina sa iyong kaluluwa upang hindi ka titigil. Ito ay isang kilos ng pag-ibig at pag-aalaga na lampas sa ating maaring isipin. Nangangahulugan ito na, gaano man kabigat ang mga pangyayari, hindi mo kailangang harapin ang anumang bagay ng naubos dahil may patuloy na supply ng lakas mula sa trono ng Diyos. At para bang hindi pa iyon sapat, idinagdag ng Panginoon, tinutulungan kita ng aking tapat na kanan. Ito ang rurok ng pangako, ang pinakamataas na punto ng deklarasyong ito ng pag-ibig. Ang matulungan ng Diyos ay ang madala kapag hindi mo na kayang maglakad pa. Ito ay ang maprotektahan ng isang kamay na hindi nagkakamali, hindi napapagod, at hindi nagkakamali. Ang kamay ng Diyos ay makatarungan, makapangyarihan, at nagtatagumpay. Walang kaaway ang makatatagal sa harap niya. Walang kadena ang makakatindig sa kanyang harapan. Kapag ang lahat ay tila malapit ng bumagsak, ang matibay na kamay na ito ay inaabot at pinananatili tayong nakatayo. Isipin mo sandali ang eksenang ito. Sinusubukan kang lulubog ng tubig, sinusubukan kang kabagsakin ng bigat ng buhay, ngunit iniangat ka ng kamay ng Panginoon sa ibabaw ng bagyo. Ito ang kapangyarihan ng matulungan niya. Hindi ito isang marupok o pansamantalang suporta, kundi isang walang hanggan, hindi nagbabago, at pusong-puno ng pagmamahal na suporta. Pinoprotektahan ka ng kamay na ito, ginagabayan ka, at dinadala ka sa pinakahirap na sandali. Kaya, maaari kang magkahinga sa katiyakan na walang gabi na sapat na dilim upang patayin ang liwanag ng presensya ng Diyos. At ano ang ibig sabihin nito sa praktika? Nangangahulugan ito na hindi mo kailangang mabuhay na paralisado ng takot, napapasakot sa pagkabalisa, o naipit sa mga presyon ng mundo. Sa tuwing susubukan ng pagdududa na sakupin ang iyong puso, maaari mong alalahanin, kasama ko ang Diyos. Sa tuwing susubukan kang kabagsakin ng kahinaan, maaari mong ipahayag, pinapalakas niya ako at tinutulungan ako. At sa tuwing lalabas ang mga espiritual na laban, maaari mong ipahayag na may pananampalataya. Ang kamay ng Panginoon ang sumusuporta sa akin. Ito ang katotohanang nagbabago, hindi lamang ang iyong bukas, kundi pati ang iyong ngayon. At kapag narating natin ang pinakamalalim na punto ng pangakong ito, naunawaan natin na hindi ito lamang para sa pansamantalang lakas ng loob, kundi upang maging angkang ng buong buhay natin. Ang Isaias 41, talata 1-0 ay hindi simpleng tekstong pambasigla. Ito ang mismong tinig ng Diyos na nagsasabi na magiging kasama kanya sa bawat lambak, sa bawat bagyo, at sa bawat hindi nakikitang laban. Inapaalala sa atin ng buhay araw-araw ang ating kahinaan. Dumadating ang mga alalahanin, mga medikal na pagsusuri, hamon sa trabaho, krisis sa pamilya, at kasabay nito ang pakiramdam na wala tayong sapat na lakas upang harapin ang lahat. Ngunit dito mismo, kapag nahayag ang ating kahinaan, ang lakas ng Diyos ay nagiging malinaw na malinaw. Isipin mo kung ilang beses mong inakala na hindi mo kakayanin, ngunit nagising ka pa rin sa isa pang araw. Ilang sitwasyon ang tila katapusan, ngunit hindi ito katapusan, dahil may isang dinakikitang kamay na sumuporta sa iyo. Ito ang gawa ng Panginoon. Hindi lamang niya ipinapangako na sasamahan ka, siya ay nandoon na, itinaas ka na niya, pinrotektahan ka na niya sa mga sitwasyon na hindi mo man lang napansin. Madalas, nakikita natin lamang ang mga pagliligtas ng Diyos kapag lumilingon tayo at nakikita na pwede sana tayong bumagsak. Ngunit hindi tayo bumagsak, pwede sana tayong matalo, ngunit naprotektahan tayo. Pwede sana tayong masira, ngunit sinuportahan tayo ng kanyang tapat na kanan.
Kaya naman, nagiging napakahalaga ng talatang ito. Para itong patuloy na paalala, hindi ka nag-iisa sa paglalakad. At kapag muling lumapi ang kakot, alam mo na ang sago. Hindi mo kailangan makipag-ayos sa pagkabalisa. Hindi mo kailangan sumuko sa kawalan ng pag-asa. Maaari mong ipahayag ng malakas, ang Panginoon ang aking Diyos, pinapalakas niya ako, tinutulungan niya ako, at sinuportahan niya ako ng kanyang makapangyarihang kamay. Ang pag-amin na ito ay hindi lamang mga salita sa hangin, kundi isang gawa ng pananampalataya na gumagalaw sa puso ng Diyos at nagkapalayas sa kaaway. At ngayon, habang inihanda na ng salitang ito ang iyong puso, manalangin tayo ng sama-sama. Isara ang iyong mga mata at ihandog ang iyong buhay, iyong tahanan, iyong pamilya, at iyong mga laban sa Panginoon. Sabihin, mahal kong Ama, tinatanggap ko ang iyong pangako. Hindi ako matatakot dahil alam kong ikaw ay kasama ko. Hindi ako mawawalan ng pag-asa dahil alam kong ikaw ang aking Diyos. Palakasin mo ako, tulungan mo ako, at suportahan mo ako ng iyong makapangyarihang kamay. Protektahan mo ang aking kahanan, takan ang aking pamilya, gabayan ang aking mga hakbang, at bigyan mo ako ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Inagkakatiwalaan kita at nagkapahinga ako sa iyong mga pangako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong puso, ipahayag ng may pananampalataya sa mga komento ang Amen upang katakan ang salitang ito sa iyong buhay. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga mensahe tulad nito, mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, ibahagi ito sa isang nangangailangan ng pag-asa, at iwanan ang iyong patotoo. Sama-sama tayong bumubuo ng isang kadena ng pananampalataya at panalangin na nagbibigay ng pagpapala sa buhay araw-araw. Nawa ang kapayapaan at makapangyarihang kamay ng Panginoon ay sumaatin sa iyo at sa iyong pamilya ngayon at magpakailanman.